I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Hello. Ayan. Guys, mayroon po akong very good news for everybody. Nakita nyo yan? Tulay po yan. Saan yan? Davao City po yan. Ay, shout out sa mga DDS. And of course, guys, sa mga tumituligsa sa Pangulo. Mga anti-Marcos, shout out sa inyo. Sabi nyo, mga DDS. Anong sinabi nyo? Nangaangkin ng project si Pangulong Marcos Jr. Ay, talaga lang. Grabe kayo. Sabi niyo, weak leader, walang project ang Pangulo. Kung makapaghusga kayo, feeling niyo may nagagawa kayo. Pangulo ng bansa yan. Kaya maraming magagandang idea, magagandang programa, magagandang malalaking proyekto. Naghahanap kayo kaagad ng project, kauupo niya lang itong nakaraang taon lang eh. Ano yan, magic nyo kaagad? Ipapatayo kaagad yung isang tulay. Grabe, antindi nyo Mag-research kasi kayo para may alam kayo naman masyado kayong obsessed kay Pangulong Marcos Jr. sa paninira. Ay, pues ihatid ko sa inyo yung sinasabi nyo na walang project ang Pangulo. Kung nakikita nyo sa harap ko, hindi sa video pala. DPWH aim for timely completion of Davao City's Bukana Bridge. Monday, July 22, 2024. Malalaman po natin mga kababayan kung kailan nag-umpisa o magkano ito. Nako, mukha yatang maganda itong tulay na ito mga bes. Isum nga natin. Okay? Tingnan nyo yan Wah, ganda dito guys kasi ganito po yon. Sabi ko, itong tulay na ito mukha yatang napakalaki. Bakit kanyo? Guys, dumidepende ako doon sa doon sa budget niya. Na mas malaki ito kaysa doon sa Santa Maria Cabagan Isabela Bridge na nabumagsak. Ayan tingnan nyo dito. Ang ganda dito niya Yung kablibaga. Maganda siya, di ba? Well, litrato pa lang po yan. How much more in person? Hindi natin alam kung gaano kaganda yan. So, tuloy. Basahin po natin para kumpleto detalyado. Nang sa ganun, ma-inform ang mga DDS. Tulay po nila ito na pinagawa sa kanila ni Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo naloka. Ay, nalurky akes. Sabi dito mga kababayan, medyo malilit Pakinggan nyo na lang yung sinabi ko. Minsan nagkakamali tayo sa sobrang liit. Pero I will try my best. What to do my best. Naks naman, English yun sabi po dito mga beswa, progress continues to surge. Forward on Davao River Bukana Bridge project of the Department of Public Works and Highway which is ang DPWH in Davao City. Shout out kay Mayor Basti Tato. Sa Duterte family. Tuloy. In his inspection report to DPWH Secretary Manuel M. Bunuan, Senior Undersecretary MLK Sadain. Magaling itong Senior Undersecretary ng DPWH guys Ito si Mr. Sadain. Shout out po said that the construction of 1.34 kilometer 4 lanes 6 span extrados bridge and its approach roads over the Davao River which started in November 2023. 2 years ago yan guys has made significant strides with completion now reaching 32.13%. Ay, malaki na. Malapit na guys. Matapos na. Ayan tuloy natin ang pagbabasa. Dito na tayo Senior Undersecretary Sadain in charge of DPWH Infrastructure flagship project alongside Unified Projects Management Office, Bridge Management Cluster. Project Director Rodrigo I. De Los Reyes conducted a site inspection on July 19, 2024. Yan Tuloy.
their project visit together with the UPMO Roads Management Cluster ay Project Director Benjamin A. Bautista highlighted substantial advancement in the 3.126 billion construction of the bridge agay funded by the Philippines government and the China Open Grant. Oh, you see guys? Funded by China. Nung time pa na yun, medyo okay pa tayo. Pero ngayon, ang balita ko, hindi na yata, kumbaga, hindi, ewan ko lang hindi ako sure. Parang hindi na yata tumatanggap din ang pamahalaan na magpupundo ang China. Hindi ako sure guys Yun po ang nabasa ko. So, ibig sabihin, ang tulay na ito, mga kababayan, 3 billion plus. O, yan nakalagay sa screen, di ba? So, ibig sabihin, yung tulay na ito, malaki, mga kababayan. Di ba? Malaki siya. Dahil malaki siya, kasi binabase ko dun sa halaga. Ay, yung Kabagan Santa Isabela Bridge, Santa Maria, guys, 1.8 billion yung halaga nun. Tingnan nyo naman kung kaano kaganda at kahaba yun, di ba? So, dito, 3 billion plus. Aba, ang laki. Mahaba talaga itong tulay na ito, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? O, yun nga, yung sa Kabagan Santa Maria, Isabela, dapat, supposed to be, 1.8 billion. Kaso, tinipid. Agay, sana puntang pera. Okay na pong bahala mag-isip. Sabi po dito, guys, with active projects, supervision, but anyway, guys, ito, 2 years ago, 2023 po ito. Sa China to, funded by China, ED grant. Pero sa ngayon, sa mga project ni Pangulong Marcos ngayon, puro na guys, Japan at Korea na. Ang pinagkatitiwalaan. Well, siguro, kahit siguro naman China yan, kung ang pamahalaan ay masusi sa pag-usisa sa mga materials, wala namang problema dun no? Kasi ang alam natin, si Pangulong Marcos Jr., sabi ko nga, metikuloso yan pagdating sa mga tulay na ganyan, mga kababayan. Talagang uusisain niya yan. Kung yung mga yung mga materials na ginagamit, kung konkreto talaga. Dapat lang konkreto yun. Well, anyway. With active project, supervision and management by UPMO, BMC, Bukana Brides Project Team, headed by Acting Project Manager Norifel TDG Kajang and Project Engineer John Christian T. Gadin, and the dedication of our partners of China Road and Bridge Corporation CRBZ, we are confident in meeting our target to open the bridge to traffic by end of 2025, Senior Undersecretary Sadain added. Ito correction lang natin. Alam nyo, ang China, matagal na rin nating kaibigan po yan. No? I'm not saying all. Mayroon na mga Chinese guys na mababait naman talaga sila. Remember, mga kababayan, ang Chinatown, tingnan nyo naman. Dekada na po nandyan ang mga yan. Namumuhunan sila dito sa Pilipinas. Namumuhay sila, nagbe-business po sila dito. 'Di ba? Matagal na mga yan parang mga Pilipino din, may mga Pilipino na toxic tulad ng mga dilis. 'Di ba? May mga Chinese din na masama ang pag-uugali. Tulad yung mga yan. Lahat ng bansa sa buong mundo, there are two kinds of people. Mga bes, may masama, may mababait. Gets nyo ba ano yung ibig ko sabihin? Tuloy, the bridge project that will complete the Davao City Coastal Road upon completion promises enhance mobility, connectivity, and economic opportunities of Davao Region. Maganda yan. Lahat ng mga taga Davao ay makikinabang. Lalo na po yung mga, siyempre, yung mga produkto nila, mai-deliver sa tamang oras, madali na lang, kasi may bago silang tulay, iwas traffic. Diba guys? Tuloy natin. The bridge project that will complete the Davao City Coastal Road upon completion promises enhance mobility, connectivity, and economic opportunities for Davao Region. Inulit ko lang. Di kayo naloka. Tuloy. This project under the Build Better More. Yan this project, anong sabi? This project under the Build Better More. Build Better More. In short, BBM. Agenda of the administration of
President Ferdinand R. Marcos Jr. is an essential transportation infrastructure providing faster and more efficient roadway to large volume of vehicles and in alleviating the east-west traffic congestion in the coastal area of the Davao City. O, di ba guys? O, yung mga DDS nagsabi walang project ang Pangulo, wag na kayo dadaan dyan. Ha? Wag na kayo dumaan dyan. Kasi masama ang pag-uugali nyo. Kayo kung maninira kayo sa Pangulong, galing nyo talaga. O, nakita nyo yan? Pinagawan kayo ng tulay. Uy, nako. Kayo talaga, puro kayo tuligsa, puro kayo paninira. Ayan, yung tulay na yan. Pagawaan nyo kung kaya nyo. O, sinong nakakaisip ng ganyan? Walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. Kasi mahal niya ang taga Davao. Pati mga DDS, kahit sinisiraan nyo. O, anong sinabi niya sa dito sa Kabagan, Santa Maria, Isabela? Sabi po ng reporter, Sir, sino ang liability dito? Liability, ano ba ito? Oo, ang mananagot. Ika nga, sa Tagalog. Tama ba ako? Sabi na Pangulong Marcos Jr., ang province ba? Ay, siyempre, nag-react yung alkalde, gobernador ba yung congressman? Hindi sabi niya, national yan. Sabi ng Pangulo, fix the problem, not to blame. Di ba? Ibig sabihin, ayusin ang problema. Hindi yung magsisisi sa iba. Hindi unahin ang sino ang sisihin dapat. Yun, tama ba ako, guys? Ganun ang Pangulo. Kasi hindi siya naninisi kahit sino. Ang importante, matuloy ang isang project. Kasi, ang inisip ng Pangulo, kapakanan ng mamayang Pilipino po yun. Sino man ang umupo na presidente, kailangan ituloy ang mga tulay. Kayo naman, di ba? Ganun lang. Bakit? Ganun tayo mga Pilipino, magbibigayan. Magtutulungan. Kaso, itong mga DDS, kung makapagpanira, grabe. Di ba? Sabi ko lagi, maninira kayo ng maninira, makikinabang din naman kayo. Di ba mga kababayan? Tuloy! Current civil works for the bridge include the installation of rebars for fair columns and cross beams, simultaneous with the placement of scaffoldings in preparation for deck construction. Activities such as steel sheet, file driving for coffer damming, and board filling are also progressing as planned. Shout out sa inyo mga beswa. Ano po ang kapalagayan nyo? Ganun lang dapat. Kayo naman si Pangulong Marcos Jr. Si Pangulong Marcos Jr. idea niya po yan para yan sa mga taga Davao. Davao region. Mamayang Pilipino. Pag papasyal ng Davao, siyempre dadaan ng mga sasakyan nyo dyan. Magkano po ang halaga itong tulay na ito? Na napakalaki, 3.126 billion pesos. Kayo naman nag-start noong November 2023. Ay nako, magdatatlong taon na guys Tingnan nga natin ang kagandahan ng tulay na ito mga beso Courtesy po ng DPWH. Ayan Ay, wow, social mga bes. Mahaba yan guys mahaba po yan. Malamang matibay ang material yan. Di ba? Kasi under the Marcos administration, lagi ko sinasabi, si PBBM metikuloso po yan, hindi basta-basta po yan ng mga materials na ginagamit niya. Yan napakatandaan nyo. Dahil ayaw niya mapahiya. Siyempre sisihin siya, Marcos administration ang gumawa yan. Bakit ganun? Di ba? Yan ang ayaw mangyari ng Pangulo. Real talk po tayo. So dahil dyan guys, anong kapalagayan nyo? Masaya ako, siyempre sa mga taga Davao, shoutout sa inyo. Ayan, malapit na matapos ang inyong napakagandang tulay. Ayan, abangan natin ang inauguration yarn. Ayan mga kababayan, nakikita nyo ito. Yung Bukana Bridge connecting communities and driving progress in Davao City. Ayan sabi ng PTV4. Ayan ayan ginagawa siya matindi pa lang pag nito guys, masyadong metikulosong paggawa nito grabe. Biro mo sa ilalim ng dagat, naloka ako.
Kaya nga, sabi ko, dapat talagang konkreto ang mga materials yung pagkagawa ba, matibay. Kaba naman 3.126 billion ang halaga Dapat lang. So yun guys, no? Maraming salamat sa inyong watching. Pinakita ko sa inyo yung pinaka-highlights. At pag natapos, nakita nyo naman siguro yung sinom natin. Ay napakagandang tulay ito guys ha. Ito, I think itong litrato na ito, that time mga 2023, mga kalagitnaan yan. So sa ngayon, ang itsura ngayon, for sure yan, talagang halos buo na, 73% na, no? So yun guys, thank you for watching. See you again on the next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.